Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa taong mahal mo? At gaano kasakit kapag ang mismong taong dahilan ng iyong pagdurusa, siya rin ang sumira sa iyong pamilya. Siya rin ang sumira sa iyong pamilya. Paano kung ang lalaking nangakong mamahalin ka habang buhay, siya palang unang iiwan sa pinakamadilim mong sandali? At paano kung ang sugat na iniwan ng isang ama ay umabot hanggang sa puso ng kanyang anak? Ngayong araw, hatid namin ang isang kwentong puno ng sakit, pagkakanulo, galit, at isang pag-ibig na nasubok ng panahon. Ito ang kwento ng isang inang nawala ng kakayahang lumakad, pero hindi nawala ng lakas para magmahal. At kwento ng isang anak na isinakripisyo ang sariling kaligayahan para sa kanyang ina. Pero nang dumating ang pagkakataong magmahal, muling sinubok ng nakaraan. At paano kung ang babaeng pinakamamahal niya ay konektado pala sa taong pinakaayaw niyang makita habang buhay? Ito ang kwento ni Joshua at ng kanyang inang si Elena. Pero bago natin simulan ang kanilang kwento, nais ko munang magpasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Siyempre, shout out muna tayo. Shout out kay Concepcion Sadsad, Adelina Garcia, Miss Lopez 24 listening from Saudi, Lilian Obebe, Janisha Barnes, Raquel Flores, Lori Beniete, Evangeline Torbella na nakikinig from Hong Kong, Rita Facun, Ana Victoria, Christine Cautivo, Virgie Ramirez, Beatriz Ramos listening from Bambantarlac, Leo Rosas from Los Angeles, Fina Gonzalez, Emma Coelho, Norlina Ametin from Valenzuela City, Rebecca Portentado, Arlene Maliari listening from Qatar, Venice Martin, Edna Daria 87 from Gentry Cavite, Evelyn Awid listening from Molino 4 Bacoor Cavite, Mira's Channel, Rochelle Rio Florido from Dubai, UAE, Kikay 14, Norma Loberes, Merly Santos, Judith Seaman Vlog, Catherine Reyes listening from Hong Kong, Baby Kelly from Bulacan, Annalyn Delara, Venice Martin, Nene Bagaforo, Filipina Firefly, Nilda De Jesus Reyes, at kay Maricel Fincel from Geneva, Switzerland. Shout out din kay Karen Soria, Carmelita Wangdayan, at kay Emma Tambis from Bulacan. Dahan-dahang itinulak ni Joshua ang wheelchair ng kanyang ina palabas ng apartment at papunta sa hallway. Ma, saglit lang ha. Kukunin ko lang ang jacket ko tapos alis na tayo. Ngumiti si Elena at marahang tumango. Hindi naman nagmamadali, anak. Ang ganda pa ng panahon, oh. Kakasimula pa lang ng gabi. Makakapaglakad pa tayo ng matagal. May gusto pa sana siyang sabihin. Pero sa eksaktong sandaling yon, bumukas ang pinto ng katabing unit. At lumabas ang pinakapaboritong hobby ng buong building, ang chismosa nilang kapitbahay, si Aling Saring. Yung tipong kahit hindi mo sabihin, alam niya. Kahit hindi siya kasama, may update siya. At kahit gusto mong umiwas, parang may built-in na radar. Sanay na ang lahat, pati si Elena. Kaya bago pa man magsalita ang kapitbahay, alam na niyang interrogation na naman. "Oh, Elena! Saan ang lakad? Sa ospital ba?" Tanong ni Aling Saring. Napakunot noo si Elena. Ospital. Ganitong oras." Mahina siyang napangiti. "Nakauwi na si Joshua galing trabaho. Sabi niya maglakad daw kami." Tumango si Aling Saring, pero halatang may susunod pa. "Ang swerte mo talaga. Sana all, may anak na ganyan." Napabuntong hininga ito. "Yung anak ko, wala. Barkada lang ang inaatupag. Paulit-ulit ko nang kinukumpara kay Joshua.
wala pa ring epekto. Napailing ito. Pakiramdam ko talaga, pag tumanda ako, home for the aged ang ending ko. Agad umiling si Elena. Nako, wag naman ganyan. Magiging okay din ang lahat. Pero parang hindi pa tapos ang kapitbahay. Biglang lumiwanag ang mukha nito. Ikaw, kailan ba mag-aasawa yung anak mo? Tanong pa ni Aling Saring. Natigilan si Elena. Aba, Elena, mabait ang anak mo. Pero parang itinali mo na sa wheelchair mo. Napakurap si Elena. Magandang lalaki pa naman. Dapat may pamilya na yan. Magkaanak, mag-asawa. Eksaktong sandaling yun, lumabas si Joshua. May hawak na kumot. Narinig niya ang huling sinabi ng kapitbahay. At halatang hindi siya natuwa. Good evening po, Aling Saring. Pilit ang ngiti ni Joshua. Hayaan niyo na po kaming magdesisyon kung paano namin gustong mabuhay. Tahimik ang paligid. Lumuhod si Joshua sa harap ng ina. Maingat niyang binalot ang mga paa nito ng kumot. Parang bata ang inaalagaan. Pagkatapos ay ngumiti siya. Ready ka na ba, ma? Napatawa si Elena. At pinili na lang niyang huwag pansinin ang kapitbahay. Si Aling Saring naman, suminghot ng may kaunting inis. May ibinulong pa. Sabay pasok sa unit nito. Habang naglalakad sila sa maliit na parke malapit lang sa apartment, tahimik si Elena. Pinagmamasdan ang mga puno na unti-unti nang nalalagas ang mga dahon. Pagkaraan ng ilang minuto, mahina siyang nagsalita. Anak, may punto si Aling Saring. Napatingin si Joshua. Wala kang sariling buhay dahil sa akin. Humigpit ang hawak ni Joshua sa wheelchair. Hindi ka lumalabas, hindi ka nakikipag-date, hindi ka nagkakarelasyon. Tumigil siya sandali. Panahon na siguro para mag-asawa ka. Ngumiti si Joshua. Ngunit ang ngiting yon ay may halong lungkot pero puno ng pagmamahal. Ma, darating din siguro yon. Saglit siyang tumingin sa langit. Ayoko naman mag-asawa dahil ang kailangan. Kapag nagmahal ako, gusto ko totoo. Mahina ang boses pero taos puso. Yung tipong mamahalin ka sa hirap at ginhawa. Napayuko si Elena. Biglang bumalik ang mga alaala. Dahil minsan, yun din ang pinangarap niya. Noong dalaga pa siya, nang makilala niya si Harold, isang gwapong lalaki. Masayahin, palatawa, laging sentro ng kasiyahan. Kapag dumating siya sa isang gathering, automatic buhay ang paligid. Yung tipong infectious ang tawa. Kahit galit ka, mapapangiti ka. At si Elena, agad nahulog. Todo, pero hindi natuwa ang kanyang ina. Nung ipinakilala niya si Harold, napasimangot agad ang matanda. Anak, sigurado ka. Napakunot ang noo ni Elena. Bakit naman hunay? Napabuntong hininga ang kanyang ina. Parang magandang kahon lang yan. Natigilan si Elena. Maganda sa labas pero baka walang laman sa loob. Agad kumontra si Elena. Nay naman, hindi ho siya ganyan. Ngumiti siya habang iniisip si Harold. Mabait ho siya, masayahin, mahal niya ako. At buong kumpiyansa, sinabi niya, magpapakasal ho kami. Nagkibit balikat ang kanyang ina. Di sige, sino ba ang pumipigil? Pero may bigat ang boses nito. Basta huwag kang magsisisi. Tumahimik si Elena. Mahaba ang buhay, anak. Hindi habang buhay ang bulaklak at tsokolate. Tumingin ito sa kanya. Mas lumalim ang tingin. Kapag hindi totoo ang pagmamahal, nawawala rin yan. Pero bata pa si Elena noon. Bulag sa pag-ibig. Hindi siya nakinig at hindi nagtagal, nagpakasal nga sila ni Harold. Sa umpisa ay parang fairy tale. Masaya, matamis, punong-puno ng lambingan. Pero habang tumatagal, unti-unting lumabas ang totoong ugali ng asawa niya. Mahilig lumabas, mahilig sa barkada. Laging may inuman, laging may lakad. At kapag pinagsabihan,
May sagot agad. Isang gabi, malaki na ang tiyan ni Elena. Halos manganganak na nga. Naghahanda si Harold para umalis. Saan ka pupunta? Kaswalang sagot nito. Birthday ni Bernard sa resort. Kompleto, barkada. Napatingin si Elena sa sariling tiyan. Harold, 2 linggo na lang, manganganak na ako. May halong takot ang boses niya. Ayoko sanang may mangyari. Napasimangot si Harold. Napaka-negative mo na naman. Humugot siya ng malalim na hininga. Parang matanda ka kung magsalita. Mas lalong nasaktan si Elena. Bata pa tayo. Dapat ine-enjoy natin ang buhay. Tahimik si Elena. Mahina siyang bumulong. Gusto ko lang naman ng makasama ka. Napahawak siya sa tiyan. Unang anak natin ito, Harold. Kita ang pagkainis sa mukha ng asawa niya. Fine, sige. Hindi na ako aalis. Pero halatang labag sa loob. Sabay bulong ng salitang, sabi na nga ba ni Papa, huwag muna ako magpakasal. Enjoy muna raw. Parang may tumusok sa puso ni Elena. Tumingin siya sa asawa. Parang batang pinagbawalan. Napangiti na lang siya ng pilit. At sa huli ay sumuko rin. Sige na. Pumunta ka na doon. Mahina ang boses at masakit. Batiin mo na rin si Bernard. Sabihin mo, binati ko. Tumingin siya kay Harold na puno ng pag-asa. Pero please lang, huwag ka magtatagal. Hihintayin kita. Sinubukan pang tumanggi ni Harold. Kunwari ay nag-aalangan. Pero sa huli, umalis din. At ang sabi niyang ilang oras lang, naging buong weekend. Hindi niya alam, habang nagsasaya siya kasama ang barkada, biglang sumakit ang tiyan ni Elena. Mas maaga. 2 linggo pa sana bago ang due date. Pero parang nagmamadali ang bata. Dinala siya sa ospital at ang kasama niya, hindi ang asawa, kundi ang ina. Tahimik lang ang matanda. Walang sermon, walang sinabi ko na sa'yo. Pero sa mga mata nito, nandun ang lahat. Ang disappointment, ang awa, ang katotohanan. Mahina ang boses ni Elena habang nasa labor room. Pinipilit pang ipagtanggol ang asawa. Nay, darating ho siya. Makikita mo. Napangiwi siya sa sakit. Aray, hindi niya alam na mapapaaga. Huminga siya ng malalim. 2 linggo pa po dapat Tumingin siya sa ina. Parang batang humihingi ng paniniwala. Okay naman ho kami ni Harold. Totoo yun. Pero hindi nagsalita ang kanyang ina. Dahil minsan, kapag malinaw na ang katotohanan, wala nang kailangang sabihin. Dumating si Harold, pero kailan? Araw na ng discharge. Nanlaki agad ang mata ni Elena nang makita siya. May maitim na eye bags, gulo ang itsura, mukhang hindi natulog. O baka ibang klaseng puyat. Ngumiti si Harold at parang walang nangyari. Sorry na. Napakamot ito sa ulo. Nalaman kasi ng tropa na naging tatay na ako. Tumawa pa ito. Di syempre, ayun, nag-celebrate na rin kami. Parang gustong sumigaw ni Elena. Gusto niyang magalit. Gusto niyang itanong. Mas importante ang inuman kaysa sa akin? Sa anak natin? Pero nang buhati ni Harold ang baby nila at makita niya ang ngiti nito, bumigay na naman ang puso niya. Parang bata ang asawa, masayang masaya. At gaya ng maraming babaeng sobrang magmahal, pinatawad niya ulit ito. Hindi pa niya alam noon, ilang beses niya pang gagawin yon. Napailing lang ang kanyang ina at mahinang nagsalita. Hindi mo mababago ang isip ko. Hindi mabuting asawa ang napili mo, Elena. Natahimik si Elena, pero may huling sinabi ang ina. At yon ang tumatak habang buhay. Pero ang anak mo, magiging mabuting lalaki. Ngumiti ito habang nakatingin sa sanggol. Ingatan mo si Joshua. At tama siya. Lumaki si Joshua na mabuting anak. Mabait, responsable, mapagmahal.
Pero hindi na inabutan ng kanyang lola ang pinakamadilim na araw sa buhay ni Elena. Ilang taon matapos yon, dumating ang trahedyang nagpabago sa lahat. At hindi yon kailanman nakalimutan ni Elena. Parang kahapon lang dahil nagsimula ang araw na yon sa isang normal na alok. Isang simpleng weekend getaway. "Love, tara sa Tagaytay!" Kaswalang tono na sabi ni Harold. "May overnight sa rest house ng barkada. Mag-iihaw, relax." Mahina si Elena noon. Masama pa ang pakiramdam. "Ayoko sana." Napahiga siya sa sofa. "Hindi maganda ang pakiramdam ko." Nainis agad si Harold. "Ay sus, ayan ka na naman." Napabuntong hininga siya. "Hindi ka ba napapagod kakareklamo?" Nasaktan si Elena. "Nagpapahinga ba ako? Lasenggo ba ako gaya ng sabi ng nanay mo?" Tahimik lang siya. Maya-maya'y tumayo si Harold. "May magandang trabaho naman ako." Tumuro ito sa sarili. "Kumikita ako. Binubuhay ko ang pamilya ko." Mahina ang boses ni Elena. "Hindi naman yon ang punto." Pero hindi siya pinatapos. Bakit hindi ako pwedeng mag-relax?" Tumaas ng boses ng asawa niya. Ayaw ni Elena ng away. Baka masyado lang siyang sensitive. Baka tama ang asawa niya. Kaya sumuko siya. Sige, tara." Pero may pakiusap. "Please lang, huwag kang iinom ng sobra." Huminga siya ng malalim. "Baka uuwi si Joshua galing sa kompetisyon, susunduin pa natin." Nagkibit balikat naman si Harold. "Oo na!" At ngumisi pa ito. "Konting alak lang naman." Pero alam na natin ang mga pangakong ganyan. Pagdating sa barkada, nakalimutan lahat. Tawanan, inuman, sigawan, at gabi na nang magdesisyon si Harold. "Tara, uwi na tayo." Natigilan si Elena. "Ano?" Lumapit siya rito. Amoy alak at halatang lasing. "Harold, nakainom ka na." Kabado ang boses niya. "Dito na lang tayo matulog. Bukas na lang tayo umuwi." Pero nagmatigas si Harold. "Okay lang ako." Turo pa sa sarili. "Ramdam ko, tsaka wala nang tama ang alak." Sumabat pa ang barkada nito. Tumawa pa. "OA naman ni Mrs." Napahiya si Elena. Nagagalit, natatakot. Tumanggi siya. Pero nang sigawan siya ni Harold sa harap ng lahat, napaluha na lang siya. Sumakay sa kotse at doon nagsimula ang bangungot. Noong una ay maayos pa ang takbo. Tahimik, pero pagpasok sa expressway, nagguluhan si Harold. Maraming sasakyan, traffic, maling exit, nagpanik, maling kambyo. At sa sobrang gulat, napagpalit ang preno at silinyador. Boom! Isang napakalakas na banggaan. Diretso sa poste, sa side ni Elena. Parang tumigil ang mundo. May dugo, basag na salamin, bakbak na bakal. At si Harold, sa sobrang shock, bumaba agad. Ang una niyang ginawa, tiningnan ng kotse. Hindi ang asawa. Si Elena naman, ipit ang mga paa sa bakal. Hindi makagalaw, hindi makahinga. At bago siya mawala ng malay, iisa lang ang nasa isip niya. "Joshua." May mga tumawag ng ambulansya, pero rush hour. Mabagal ang rescue. Bawat segundo parang buhay ang kapalit. At nang sa wakas, maputol ang bakal at mailabas siya. Nag-uunahan ang oras at kamatayan. Parang milagro ang nangyari noong gabing yon. Ginawa ng mga doktor ang halos imposible. Ilang oras sa operating room, laban sa oras, laban sa kamatayan. At sa huli, nailigtas si Elena. Pero may kapalit. Hindi na nila nailigtas ang kanyang mga binti. Tuluyan na siyang hindi makakalakad. Habang buhay. Nang malaman yon ni Harold, parang gumuho ang mundo nito. Umiyak, nagmakaawa, lumuhod sa harap ng asawa. Elena, patawarin mo ko." Basag ang boses na sabi nito. Kasalanan ko to." Paulit-ulit. "Hindi na ko iinom. Pangako ko yan. Itaga mo sa bato." Humahagulgol pa. "Hindi kita iiwan, aalagaan kita habang buhay." At sa Elena, sa kabila ng sakit,
Sa kabila ng pagkawala ng kanyang normal na buhay, pinatawad niya. Dahil mahal niya. At dahil umaasa siyang magbabago pa ang asawa. Pero minsan, hindi sapat ang pagmamahal para baguhin ang taong ayaw namang magbago. Lumipas ang 1 taon at 1 araw, umuwi si Harold. Hindi para manatili, kundi para umalis. May maleta, may malamig na mukha, at may mga salitang sisira sa lahat. Ano to? Mahina, takot, at disappointed na tanong ni Elena. Tumingin si Harold sa malayo. Hindi makatingin ng diretso. Hindi ko na kaya. Parang nanigas ang buong katawan ni Elena. Ano? Napabuntong hininga ito. Hindi mo ba naiintindihan? Naglakad paikot si Harold. Naiinis, halatang pagod. Araw-araw akong kinakain ng guilt. Tumuro siya kay Elena. Kasalanan ko, bakit nangyari to? Humigpit ang kamay ni Elena sa wheelchair. Hindi ko alam paano kikilos. Hindi ko alam paano magiging normal. Tapos, bigla nitong sinabi ang pinakamasakit. Pagod na ako. Tahimik. Nakabibinging katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, may iba na ako. Parang may sumabog sa dibdib ni Elena. Mahal ko siya. At bago pa makapagsalita si Elena, sumugod si Joshua. Batang-bata pa noon, pero punong-puno ng galit. Ayoko sa'yo! Sinuntok niya ang ama nang paulit-ulit. Umalis ka! Luha at galit ang boses. Di ka namin kailangan! Napaatras si Harold. At sa halip na yakapin ng anak, itinulak niya pa ito. Tama na! Sabay labas at malakas na pagsara ng pinto. Isang tunog na parang opisyal na pagtatapos ng pamilya nila. Maraming gabi pagkatapos noon, naririnig ni Elena ang pag-iyak ni Joshua. Tahimik, palihim, sa ilalim ng kumot. Pero sa umaga, wala. Matapang at parang walang sakit. Hindi niya pinilit ang anak. Hinayaan niyang unti-unting hilumin ang sugat nito. At lumipas ang mga taon, lumaki si Joshua. Naging mabuting lalaki. Responsable, masipag, mapagmahal. Hindi siya iniwan. Hindi siya pinabayaan. Nagtrabaho, nagbayad ng therapy, bumili ng gamot, lahat. Pagkatapos ng trabaho, diretso uwi. Walang gala, walang reklamo. Pero yon ang lalong bumibigat sa puso ni Elena. Pakiramdam niya dahil sa kanya. Hindi nagkaroon ng sariling buhay ang anak. Madalas niya itong kausapin. Anak, wag mo kong gawing dahilan. Ngunit ngumingiti lang si Joshua. Laging pareho ang sagot nito. Ano ka ba? Hindi dahil sa'yo. Mahinahon at mainit nitong sabi. Ngumingiti pa. Hindi ko palang nakikilalang babaeng mamahalin ko. Pero isang araw, tila may himalang dumating. Isang gabi sa pharmacy, kulang ang pera ni Joshua para sa gamot ng ina. Nahihiya na siya pero ngumiti ang kahera. Maganda, simple at mukhang mabait. Okay lang, ako na muna. Natigilan si Joshua. Hindi, nakakahiya. Ngumiti ito. Bayaran mo na lang next time. At doon nagsimula ang lahat. Kinabukasan, bumalik si Joshua. May dalang bulaklak at malaking ngiti. Ang pangalan ng babae ay Hope. Mabait, masipag, simple, at agad naging espesyal. Tinanggap niya ang panliligaw ni Joshua. Madalas na rin itong bumisita sa bahay. Nakilala si Elena. At gustong-gusto ito ng matanda. Hindi spoiled, may respeto, maalaga, mapagmahal. Kaya minsan habang naglalakad sila, napatanong si Elena. Anak, seryoso na ba kayo? Ngumiti si Joshua habang inaayos ang kumot sa kandungan ng ina. Opo ma. Napangiti si Elena. Mabait siyang babae. Pero wala kang sinasabi tungkol sa plano ninyo. Saglit na katahimikan ang sumunod. Tumango si Joshua. Bukas pupunta po ako sa bahay nila. Mamimit ko po yung nanay niya. Sandali pa itong nag-isip. Wala na kasi siyang tatay. Bata pa lang siya, namatay na. Tumango si Elena. Pero may dagdag pa ito. Matagal na raw may partner ang nanay niya. Napakunot ang noo ni Elena. Stepfather.
Tumango si Joshua. Pero mabait naman daw. Laging maganda ang kwento niya tungkol dun. Ngumiti pa siya. Mabuti naman kung ganon, at taimtim niyang sinabi. Gusto ko si Hope para sa'yo. Kinabukasan, puno ng excitement si Joshua. May 2 bouquet. Isa para kay Hope, isa para sa nanay nito. Pero pagdating sa bahay, nagbago ang lahat. Binuksan ni Hope ang pinto. Masaya, ngumingiti, pero biglang nalaglag ang mga bulaklak sa kamay ni Joshua. Dahil mula sa kusina, lumabas ang isang lalaking pamilyar. At ang lalaking yon, walang iba kundi si Harold, ang ama niyang matagal nang patay sa puso niya. Natigilan ang lahat, nanlamig ang paligid. Josh? Hindi makagalaw ang babae. Anong nangyayari? Pero si Joshua galit na galit. Halos manginig na. Bakit hindi mo sinabi? Napaatras si Hope. Anong ibig mong sabihin? Tinuro ni Joshua si Harold. Yan ang stepfather mo. Nanlaki ang mata ni Hope. Anong sinasabi mo? Galit pero litong-lito. Wala kang karapatang bastusin siya. At doon, mahinang nagsalita si Harold. Actually, may karapatan siya. Tahimik. Anak ko siya. Parang tumigil ang mundo. Napatakip ng bibig si Hope. At nagpatuloy pa si Harold. Ako ang dahilan kung bakit habang buhay ng disable ang nanay niya. Tumulo ang luha ni Hope. Iniwan ko sila. Napailing si Joshua, puno ng puot. Hindi kita tatay. Isa kang duwag. Isa kang traidor. Pagkatapos nun, tumalikod siya. Lumabas, pero humabol si Hope. Joshua, wait! Nahawakan niya ang kamay nito, pero marahas yung binawi. Bumalik ka sa tatay mo. Galit, sugatan, basag ang boses. Kinamumuhian ko kayong lahat. Natakot si Hope, napaatras at sa takot, napatakip siya sa mukha niya. Akala niya isasaktan siya. Sa sobrang galit ni Joshua, wala na siyang nakitang tama. Sa isip niya kung nagawa siyang lokohin ng sariling ama, kaya rin siyang lokohin ni Hope. Kaya hindi na siya nag-isip. Hindi na nakinig, hindi na nagtanong. Tumalikod siya at umalis. Bumagsak ang pinto. Napaupo si Hope sa hagdan. Parang nawala ng buto at doon siya humagulgol. Parang gumuho ang mundo niya. Dahil sa araw na yon, balak niya sanang sabihin ang pinakamahalagang balita. Na siya ay nagdadalang tao. Na magkakaanak sila. Pero huli na. Tahimik na lumapit si Harold. Umupo ito sa tabi niya. At sa unang pagkakataon, marahil may totoong pagsisisi sa mga mata nito. Niyakap niya si Hope. Anak, tahan na. Humagulgol naman si Hope. Hindi niyo naiintindihan. Magkakaanak na kami ni Joshua. Napaluha si Harold. Hindi ko pa po nasasabi sa kanya. Tumulo ang luha ng dalaga. Kasalanan ko ba? Mahinang umiling si Harold. Hindi mo kasalanan. Mahigpit ang kanyang boses. Kakausapin ko siya. Tumango si Hope. Umaasa, pero wala ring nangyari. Dahil nang pumunta si Harold kina Joshua, galit na galit ang binata. Pagbukas pa lang ng pinto, nagsisigaw na ito. Lumabas din si Elena. At nang makita ang dating asawa, nanlamig ang mukha nito. Umalis ka na! Sinubukan ni Harold magpaliwanag, pero hindi na siya pinakinggan. Muling sinarahan ang pinto. Muling pinutol at doon tuluyang nagkawatak-watak ang lahat. Lumipas ang mga taon at sa sakit ng pagkawala ni Faith, unti-unting nasira si Joshua. Nagsimula siyang uminom. Una minsan lang hanggang sa halos gabi-gabi na. Hindi na siya nakikinig sa pagsusumamo ng kanyang ina. At sa bawat gabi, nakikita ni Elena kung paano unti-unting nilalamon ng lungkot ang anak. At yon ang mas masakit kaysa sa sarili niyang kapansanan. Dahil ang anak niyang dating mabait, unti-unting nawawala. Hanggang isang gabi, dumating si Joshua sa bahay. Lasing na naman. At doon sumabog na si Elena. Kinuha niya ang bote ng gamot, ibinuhos sa palad, nanginginig. Napatingin si Joshua. Anong ginagawa mo? At doon humagulugol si Elena. Ayoko na!
Ayoko nang mabuhay kung ganyan ka. Nabigla si Joshua. Tingnan mo nga ang sarili mo. Luha ng luha si Elena. Sinisira mo ang buhay mo. Anong gusto mong patunayan? Kanino? Hindi ko kayang panoorin na unti-unti kang namamatay. Agad lumapit si Joshua. Inagaw nito ang mga gamot. Matama na. Nanginginig siya. Please, ayusin ko. Lumuha na rin ang binata. Pangako, magbabago ako. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, tinupad niya. Naghanap ng trabaho si Joshua at naging isang bumbero. Isang tunay na bayani. Sinubukan din niyang magmahal ulit. May nakilala siya, si Maricel. Dispatcher sa fire station. Nung una, maayos. Pero nang tumira ito sa bahay nila, lumabas ang tunay na ugali. Selosa, makasarili. Ayaw makibahagi sa pag-aalaga kay Elena. Gusto niya siya lang ang sentro. 3 buwan lang, sumabog na. Aalis ako. Pagsisisihan mo to. Galit na tinuro niya si Joshua. Walang babaeng tatagal sa'yo habang nakakabit ka dyan sa nanay mo. Mahinahon lang si Joshua. Pagod na. Sige, umalis ka na. Tumalikod siya. At isang gabi nagkaroon ng sunog. Isang bahay sa gilid ng syudad. Pagdating nila may matinding apoy, makapal na usok at sa bintana may batang babae. Sumisigaw ng tulong. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Joshua. At ilang minuto lang, hawak na niya ang bata. Pero nagpumiglas ito. Sumisigaw. Mama ko! Humahagulgol ito. Nasa loob si Mama. Save my mommy. Iniabot ni Joshua ang bata sa kasamahan. Bumalik siya sa loob. Isa-isang binuksan ng silid. Makapal na usok, mainit, at halos wala nang makita. Akala niya'y baka nagkamali lang ang bata. Pero sa huli, nakita niyang isang babaeng nakahandusay. Hirap huminga. Walang oras kaya binuhat niya ito kaagad. At habang palabas, nagsimulang bumigay ang bubong. Isang maling galaw, siguradong kapahamakan. Pero sa huling segundo, tumalon siya palabas. Bagsak sa bisig ng mga kasamahan. Josh, loko ka talaga! Pero wala siyang marinig dahil dinala na ang babae sa ambulansya habang ang bata umiiyak. Mommy! Lumapit si Joshua at nang makita niya ang babae, nanigas ang kanyang katawan. Hindi makagalaw, hindi makahinga dahil yon ay si Hope. Ang Hope niya. Ilang oras matapos yon, nakaupo si Joshua sa ospital, hawak ang kamay ni Hope. Tahimik at doon niya narinig ang buong katotohanan. Patay na si Harold. Natigilan si Joshua. 2 taon lang matapos tayo maghiwalay. Iniwan din kami ni Mama. Tumulo ang luha niya. Mahinang tumawa na may sakit. Kami na lang ng anak ko. Napatingin si Joshua. Nag-asawa ka? Napatingin si Hope. At may kakaibang ngiti. Masakit pero malambing. Bakit mo naisip yan? Napatingin si Joshua sa batang babae. May anak ka. At doon sinabi ni Hope ang katotohanang yumanig sa mundo niya. Anak natin. Parang tumigil ang oras. Hindi makagalaw si Joshua. Buntis ako nung iniwan mo ko. Agad na paluha ang binata. At ang pangalan niya, Faith. Parang nadurog si Joshua. At agad siyang lumuhod sa harap ng kama. Patawarin mo ko. Paulit-ulit. Para sa lahat. Sa pagiging padalos-dalos. Sa paglayo at sa mga taong nasayang. Pagkalabas ng ospital, kasama na nila si Hope. Pagdating sa bahay, napaiyak si Elena. Hindi niya mapigilan. Tawa at luha ng sabay. Dahil sa wakas, nakabalik ang saya. Ang tahanang minsang puno ng sakit na puno ng tawanan ng bata. Ng pagmamahal, ng pag-asa, at marahil ng himalang matagal niyang ipinagdarasal. Lumipas pa ang mga taon at sa bahay ni Elena, hindi na muling naramdaman ang lungkot na minsang sumira sa kanila. Si Faith, lumaking masayahin, makulit at punong-puno ng pagmamahal. Si Elena naman ay tila muling nabuhay.
hindi na mahalaga ang wheelchair dahil napalitan nyo ng tawanan ng apo, ng yakap, ng bagong pamilya. At si Joshua, sa wakas, natutunan niyang hindi lahat ng sugat ay kailangang manatiling sugat habang buhay. Dahil minsan, ang tadhana mismo ang gumagawa ng paraan para ibalik ang mga nawala. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kapag nasaktan tayo, madalas gusto natin agad manghusga, magalit, lumayo. Pero minsan, hindi ang taong nasa harap natin ang may kasalanan. At kapag pinairal natin ang galit, maaari nating mawala ang mga taong para sana sa atin. Hindi lahat ng anak ay dapat magmana ng galit ng magulang. Hindi lahat ng sugat ay kailangang ipasa sa susunod na henerasyon. Dahil ang galit, kapag hindi mo binitawan, ikaw rin ang sisirain nito. At tandaan, ang tunay na pagmamahal kahit gaano katagal mawala. Kung nakalaan, babalik sa'yo sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.